warnings, and yung mga salita niya na mababasa natin sa Biblia. And kung ano yung mga gusto magawa sa atin, pero ang tigas talaga ng ulo natin, at talagang sinusubukan pa natin makipagtawaran or sinusubukan pa natin ilihis kung ano talaga yung gusto ng Lord or yung nasa salita niya. Minsan, obvious naman na hindi natin mababago yung decision ni Lord. So, for example, is katulad ng mga nasa video, yung sa picture, ayan, ayaw makinig, ayaw sumunod, and yung huli na pero, makulit pa din or matigas pa din yung ulo. Or mas gusto natin sundin yung sarili natin kaparaanan or kaparaanan ng tao kaysa sa kaparaanan ng Diyos. Diba? So kaya, ngayong gabi to, tingnan natin kung ano natutunan natin sa story ni Balaam na makikita natin sa Book of Numbers, chapter 22. But before that, or bago tayo mag-proceed sa ating topic, alamin muna natin kung ano yung purpose ni Moses or ng author, kung ba't niya sinulat or bakit nakasama sa Book of Numbers or sa Biblia yung kwento ni Balaam. So, ayan. For the author's intention, sa chapter 22, ito, to highlight God's sovereignty, to show the importance of obedience to divine instructions, and the idea that God can use even unconventional means to communicate His will. Pag sinabi unconventional, unusual, or unexpected. At sa kwentong ito, hindi lang isang beses na makita natin, kundi maraming beses na sinubukan baguhin ni Balak at ni Balaam ang plano ni Lord para sa mga Israelita. Pero ano nga muna yung kwento kay Balaam at kay Balak? Sino ba si Balak at sino ba si Balaam? So sa kwentong to, si Balak daw yung king ng Moab ng mga panahon iyon, samantalang si Balaam naman ay ang propeta ginamit ng Diyos or ni Lord, pero hindi tama yung puso niya. Di ba? Minsan tayo ganun din. Ginagamit tayo ni Lord pero mayroong mali sa puso natin. And kilala siya bilang isang wicked, but not a false prophet. And malalaman natin kung bakit kilala siya as a wicked prophet. Sa previous verses, makita natin na nakita ni Balak kung paano at gaano pinagtagumpay ng Diyos ang bayan ng Israelita, at dahil sa takot, kinuha niya or sinubukan niyang bigyan ng mga pangako or rewards si Balaam para isumpain yung bayan ng Israelita. Ay nakita natin dito sa unang chapter ng aking topic is ito. Sa verses 7 to 20. Nagpapunta siya or si Balak ng mga pinuno dala ang bayad kay Balaam. Sinabi naman ni Balaam, dito na kayo matulog para masabit ko agad kung ano yung sasabihin ni Yahweh sa verse 8. And then, sabi naman, tinanong ng Diyos kay Balaam, sino ba yung mga taong kasama mo? Sumagot si Balaam, mga subo po ni Haring Balak ng Moab na anak ni Zippor. Gusto niyang sumpain ko ang sambayan ng galing sa Ehipto sapagkat nasakop na ng mga ito ang halos lahat ng lupain sa paligid. Baka raw po sa ganoong paraan niya ay taboy sa malayo ang mga iyon. And sa 12, sinabi ng Diyos kay Balaam, hindi ka dapat sumama sa mga iyan. Huwag mong sumpain ang bayang, ang tao ay tinutukoy nila sapagkat pinagpala mo na ang mga iyon. Sabi din ni Lord, huwag mong susumpain ang mga taong pinagpala ko. Dito pa lang obvious na, di ba sabi, hindi ka dapat sumama sa mga iyan. Obvious na no. Sagot agad sa kanya ni Lord, hindi. Pero ang kulit ni Balaam, tingnan natin kung ano pa yung nangyari sa susunod na mga. Sa 13, sabi dyan, ayan, umuwi na kayo
pagdating doon, sinabi niya, sabi ni Balak na huwag kang mag-atubiling magpunta sa kanya. Pagdating mo roon, pararangalan kanya, kanyang mabuti at ibibigay niya sa iyo ang magustuhan mo. Sumpain mo lang ang mga Israelita. Nag-pray sa first try yung kanina sa naunang slide. Nag-pray si Balak. Kaya, umulit na naman siya. And this time, mas marami at kagalang-galang na yung dinala niya kay Balaam. Para naman masiguro niya, hindi na makakatanggil na kaya. Ganun naman tayo minsan na pag yun malapit sa atin. For example, yung mayor na mismo yung makikiusap sa iyo, mahihiya ka talaga tumanggi. And yun yung ginawang paraan ni Balak. Hindi lang iyon, may pangako pang pararangalan. And sinabi niya, anything na gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Grabe yung convincing power dito ni Balak para kay Balaam. And sa third try, or third attempt, parang ganda na sinabi niya dito, na parang, pag di mo pinasa yung mga next verses, akalain mo sumunod na talaga siya kay Lord. Ito sabi niya dito, sa verse 18, ibigay man sa akin ni Balak ang lahat ng gintot, pilak sa kanyang palasyo, kahit kaunti hindi ko maaari suwayin ang utos sa akin ni Yahweh na aking Diyos. So pag binasa natin yung taso ganyan lang, akala mo sumunod na talaga siya eh. Pero humirit na naman siya. Wait lang, dito na kayo matulog para malaman natin kung sasabihin ni Lord. Ang kulit, minsan, ganyan tayo, di ba? Ang kulit natin. Pero ang tanong, gano'ng kadalas yung minsan nagiging makulit natin. So, ayan na, sabi naman dito sa verse 20. Kaya naman sa verse 20, nainis or nakulitan na siguro si Lord, kaya pinayagan niya na sumama si Balaam. Pero may kondisyon siya. Sabi ni Lord, sige sumama sa kanila, pero, or ngunit, kondisyon siya. Ang pinapasabi ko lamang sa iyo ang sasabihin mo. Ngayong gabi, tingnan natin kung ano ang matututunan natin sa kwento nito o sa pangyayari nito. Tingnan natin kung ano yung, paano yung naging pag-ilos ni Lord. Mababasa natin sa chapter 22, verse 21 to 35. Dito yung topic natin. Na pinamagatang ko, ayan. When God moves unexpectedly. Introduction pa lang. Ayan. So, medyo hinihingal na po ako. Pwede po kayo. At tayo po tayong lahat para po matanggal yung maantok. Sorry. Para mabawasan po yung babasahin ko. Kayo po sa first slide, tapos sa next slide. Okay. Kinabukasan na umaga, sinanda ni Balaam Ang asno at sumama sa mga pinuno ni Balak. Kasama Niyang atasan. Nagalit ang Diyos dahil sa pangyayaring ito, kaya tinandangan ang anghel ni Yahweh ang darahan ni Balaam. Nakatayo sa daan ang anghel, hawak ang kanyang tabak. Nang makita ang asno ang anghel, lumihis ito ng daanan at nagtasa sa bumili. Kaya pinalad ni Balaam at pinilit na binalik sa daan. Ang anghel naman ni Yahweh ay tumayo sa pangitid na daan sa pagitan ng Basan at Ader. Nang makita siya ng asno, sumiksik ito sa pader at naiit ang paa ni Balaam. Kaya muli ito pinalo ni Balaam. Sa kanina po. Ngunit ang anghel ay humarang muli sa lugar na wala nang malilisan ang asno. Nang makita na naman siya ng asno, nahiga na lamang ito. Kaya nagalit si Balaam at mulit pinalo ang asno. Ngunit binagsalita ni Yahweh ang asno. Tinanong ito kay Balaam, ano bang kasalanan mo sa iyo? Bakit 3 beses mo na akong pinalo? Sinabi ni Balaam sa asno, pinalo kita sapagkat ginawa mo akong hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Sinabi ng asno kay Balaam, hindi ba't ako ang iyong asno? At sa simula pa'y ako na ang sinasakyan mo. Ginawa ko ba ito sa iyo? Hindi.
Sagot ni Balaam. Ayun po. Sa sandaling ito ay nakita ni Yahweh kay Balaam ang anghel na nakatayo sa daan at may hawak pa rin tabak. Kaya nagpatira si Balaam. Tinanong siya ng anghel ni Yahweh, bakit tatlong beses mo na pinalo ang iyong asno? Sadyang umarang ako sa daan sapagkat mali ang binabalak mong gawin. Tuwing makikita ko ang asno mo ay bilis ito. Pangatlong beses na yan ginawa ito. Kung hindi siya lumihis, baka napatay na kita. Ngunit siya hindi ko sasaktan. Sinabi ni Balaam sa anghel, nagkasala ako. Hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyong kalooban ang lakad kong ito. Sumagot ang anghel, huwag ka nang bumalik. Sumama ka sa kanila. Ngunit ang sinabi ko sa inyo, ang sabihin mo sa kanila, at sumama si Balaam sa mga sugo ni Balaam. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, mga pangyarihan sa lahat. Muli Panginoon, salamat sa pribilehiyo, Panginoon, na magamit mo Panginoon, video Panginoon, nabasal Panginoon para ipahayagin yung mga salita, Lord God. Hiyaan po nawa Panginoon na ikaw po ang paikuli sa kanila, Panginoon, na nais niyong mga tutunan o ituro sa gabi ito, Lord God. At itago niyo pa ako sa inyong likuran sa gabi, Lord God. Ang mga nais niyo lamang po ang aking masabit, Panginoon, sa inyo po ang mga puso, isipan, Panginoon, sa inyong mga salita. Uli, sa inyong ano po, sa inyong na po namin, tinataas ang katagumpayan ng mga Panginoon, in Jesus' name. Amen. Salamat po, ibawasan yung babasahin. So, ayan. Sometimes in order for us to be redirected, corrected, and reminded, God will move unexpectedly. Di ba po minsan, pag medyo naliligaw, nakakalimot at nagkakamali na po tayo, kumikilos talaga ang Diyos sa mga panahon at pagkakataon na hindi natin inaasahan. And tingnan po natin kung ano yung mga pagkilos ng Diyos na makita natin sa buhay ni Balaam at kung ano yung nais na iparating mula sa mangyayari ito. And when God moves unexpectedly, He will use unexpected intervention. Makita po natin yan. Ayan. So, yung intervention po na sinasabi dito is tinutukoy neto ay yung divine intervention. And sabi ng Google, divine intervention is an event that occurs when God becomes actively involved in changing some situation in human affairs. So, yung intervention po dito na makita natin, hindi siya simple intervention na ang pamamagitan na kundi masasabi natin si Lord mismo. And titignan natin kung paano yung nasabi. Ito yung mga pangyayari sa buhay natin na walang ibang makakagawa kundi ang Diyos lamang. Ayan. Magbasa natin yan, kinuha ko yung first point dito sa verse 21 to 25. Dito, parang ang labo ni Lord no, sa part na to. Kasi pumayag naman na siya na sumama si Balaam kay Balaam sa verse 20. Tapos sabi niya sa 22, mababasa natin, nagalit ang Diyos sa pangyayari ito, kaya inadlangan ni Yahweh, na anghel ni Yahweh ang daraanan ni Balaam. So, ayan, bakit sabi mga ganun naman, pumayag talaga ang Lord or pinapahintulutan niya isang bagay para lang isa-itas tayo kung susundin mo ba talaga yung gusto mong way or susunod ka sa akin. Ayan, sa verse 23 naman, sabi niyan, nang makita ng asno ang anghel ng Diyos na nakakayo sa daan at may hawak ng tabak, lumihis ito ng daan at pumunta sa Bahirin. Kaya pinalo ito ni Balaam at pilit na binabalik sa daan. Sa 24, hinarangan na naman siya ng anghel. Kaya nung umiwas ang asno naipit at nasaktan si Balaam, kaya pinalo niya. Pinalo ni Balaam kasi nasaktan na siya. Kaya minsan sa buhay natin, may mga warnings ang Diyos na malinaw at madali lang naman talagang intindihin. Pero how's our reaction when God moves using unexpected intervention? Sad to say, na lahat naman tayo dito ay malabalaang din minsan. Yung reaction natin, di ba pag nag-react tayo, minsan pumapagit na si Lord sa mga project natin,
galit pa tayo. Yan, madalas tayo nagalit at nagtatampo sa paraan ni Lord sa pagtatama at pag-review sa atin. For example, ito example ko. Personally, naranasan ko po kung paano nag-intervene ang Diyos sa mga kalokohan ko dati. Way back 2019, kagaya ni Balaam, may naging desisyon din ako na alam ko maaaring napahamak ko. And that is no. Lumayas ako sa bahay namin. Lumayas ako sa bahay na ni Papa. Alam ko hindi ko talaga kaya yung sarili ko that time. Kahit na alam ko pwede hindi ako makapagtapos ng pag-aaral and ang daming possible factors na maaaring pwede mangyari dahil sa ginawa ko. And yes, kagaya ng ginawa ni Lord, na pagbayad kay Balaam, na sige, sumama ko sa kanila, pinahintulutan din ni Lord na lumayas at makasama na Papa. Pero kung paano ginamit ng Diyos ang dangki at ang anghel niya para gawayan at tuwid si Balaam, ginamit na din yung isang post ko and si Tito Alex para ituwid yung landas at dinala ako sa ECF. And kung nagtataka po kayo kung ano yung post na yun siya. Kaya way back 2019. June 2019, nung nag-post ako, post na ito yung mga time na post na yung allowance ko, tapos hindi pa nagpapadala si Mama. Eh, sakto po, hindi ako makakapasok ng school na walang 100 na pamasahe. Kasi layo, nung namasa ko na palayo ako sa school, so kailangan ko ng allowance. And just nung text na wala na allowance. Hindi ko pa alam kasi naman kung kaya pamasahe para makapasok sa school. So, nag-post ako, ayan. Sabi ko, saan ba nakakabili ng tatay? Kailangan mo kasi. And, okay, dahil sa pangyayari nito, siguro, hindi ako napunta sa ECF and wala pa din ako personal relationship kay Lord ngayon. At katulad mo naging reaction ni Balaam, hindi ko din agad-agad mag-gets yun. Hindi ko na-gets na hindi ko nakita na sila yung gumagawa ng para palayo ako sa mga possibilities na mangyari sa akin at lumayas kay Papa. From that post, piniyama ka ni Tito Alex at Tito Dalili na sabi nila sa bahay ka na lang. Pero yung reaction ko sa utak ko, katulad mo naging reaction ni Balaam na hindi pa rin ako naniwala na naisip ko lang talaga ba? Di naman kami close eh. Di nga kami nag-usap sa chat. And wala kami communication. Then nainis na ko si Tita Lili. Hindi na kayo Facebook ni Tita Lili para ano. Kasi parang maka-idea ko ano pag-iting dito. Nakita ko active sa church. Sabi ko kami sa mga kaibigan ko, dati ako pwede doon masusunod ako. Ayan yung naging reaction ko. But then, thank God kasi di niya ako pinabayaan. At ilang araw lang doon, nagalit Tita Lili ng mga pag-enroll sa akin, enroll niya ako sa church, ay sa Divine. Sinunod nila ako ni Pastor ni Adek. Ayan, to be honest ko, ngayon ko lang na-realize for doing this preaching na, ano si Lord yun eh. Na si Lord mismo hindi yung simpleng pagpapagitna lang, ito pala yung ano, ito po yung comment dito. Hindi simpleng si Lord yun eh, na, ay hindi simpleng tao, hindi lang si Tito yun eh, kasi yun na, hindi nga naman kami close si Tito that time. Wala kami communication lines at that, kaya ngayon na-realize ko kung ano si Lord yung pumagitna ng mga panahon yun. Si Lord pala talaga yung kumilos para gamitin si Tito Alex at yung social media para iligtas ako sa kapahamakan. And praise God, 1 year na lang, nag-graduate na din po ako at tulong ni Tito Alex and Tita Lili na ginamit ni Lord as an instrument to fulfill His plan and purpose in my life. And cause of all, finally, hindi lang earthly father yung natagpuan ko. Nahanap ko din yung pagmamahal, pagpanggap, pagkalinga, pagpapatawad na kay Lord ko lang matatagpuan. And isa pa, bilang isang tatay nagkaroon ako, hindi lang tatay na lang ko din. Bilang isang tatay yung binigay sa akin, Lord, hindi, bukod kay Tito Alex, hindi din naayos yung relationship ko sa biological father ko. And finally, I can confidently
reflection is a guidance we need when we cannot see the way forward. For the reflection, the Lord can use even the most unexpected intervention in our lives to correct, remind, and to direct us. How we react when God does so is crucial. So, napakalaki kung paano tayo mag-react sa pag-ilos ni Lord. Second, when God moves unexpectedly, He will use. When God moves unexpectedly, He will use unexpected messenger. Sabi sa verse 28, pinagsalita ni Yahweh ang asno. Dati na nagsasalita, kahit saan po tayo pumunta yan, wala tayong makita dati o asno nagsasalita. Maliban doon sa mga hayop na pinagkalooban ni Lord na makapagsalita, which is yung parang at may babang ibon. Sa buhay naman natin, sino po dito yung nakaranas ng ma-review, mapagsabihan ng mas nakakabata sa atin na hindi kilala or na kahit na yung nakaaway natin dahil may mali tayo ginawa. Sino dito ako na-try ko na pagsabihin ako ng deliver, na-review, para lang ako may mali sa ginawa ko. Minsan talaga may mga unexpected na taong gagamitin si Lord para ituwid tayo. Ayan. Even mga unbeliever or somebody or someone na nakaaway natin, kaya gamitin ni Lord para ipalala o ipakita sa atin yung mga mali na natin nagagawa or ginagawa. Sabi sa verse 29, dito pa natin nakita yung unexpected messenger. Pinasalita ni Yahweh ang asno. Sabi sa verse 29, pinalo kita sapagkat ginagawa ko ako hangal. Kung may tabak lang ako, baka napatay na kita. Ayun na naman tayo sa reaction. Madalas tayo ni Balaam mag-react pag tinutuwid tayo. Although sino pa naman talagang gustong kinokorek siya or pagsasabihan. Tapos, doon pa yung nangyagaling sa tao hindi mo inaasahan. Medyo masakit yun, lalo na sa pride natin mga tao. Sabi ni Balaam, pinalo kita. Sabi ni Balaam, pinalo kita sapagkat ginagawa ko akong hangal. Tayo naman, minsan ganito tayo mag-react. Manahimik ka, mas matanda ako sa'yo. Wala kang galang. O kaya sino ka para pagsabihan ako wala kang alam. Minsan naman, yung palusot natin na puro mo kasi mali nakikita mo. O kaya, pag sa kaaway naman natin o sa unbeliever, nanggagaling, kung pagkukorek, nagagaling tayo at madami pang halimbawa. Lahat naman po tayo dito guilty, di ba? Pero sabi nga sa Proverbs 27:5, open rebuke is better than secret love. Sa verse 30, hindi ba't ako ay iyong asno at simula pa'y ako lang ang sinasakyan mo, ginawa ko ba ito sa iyo? Sabi ng asno, first time ko lang naman ginawa ito sa iyo, di ba? Sa tagal na natin dalawa, never naman gumawa ng kakapahamak mo tuwing nakasakay ka sa likod ko. Kagaya ng asno, tuwing may ginagamit ang Diyos, na i-correct tayo, hindi naman nga intention na ipahamak or ipahiya tayo, kundi itama lamang tayo sa mga ginagawa natin maghahatid sa atin sa kapahamakan. Actually, ito po, this week lang ay pagkatapos ginawa naman si Lord sa akin para mag-call out na may mali sa ginagawa namin and mas maging sensitive and vigilant kami sa mga word or ako sa mga words na sinasabi ko or bibitawan ko. And habang tinatapos ko yung manuscript ko, nag-reach out ako sa mga tao involved at humingi ng paumanhin sa kanila. Kasi tao lang naman po tayo, talagang tayo at lagi nagkakamali. Kaya alam din ni Lord at siya na mismo gumagawa ng paraan para ma-address yun. Nang sa ganun, may tama tayo agad at hindi tayo paulit-ulit magkakamali sa pare-parehang dahilan. And kagaya ni Balaam, alam din ni Lord, kung may mali na sa desire natin, dahil alam niya yung laman ng puso natin. Sa kwento ni Balaam, aware ang Diyos na may mali sa puso ni Balaam. Kung kaya siya sumama sa mga tauhan ni Balaam. And
rewards or sa mga rewards na ipinangako ni Balak kay Balaam. Kaya ginamit ni Lord at pinahintulutan niya makapagsalita ang asno. Para ipaalam sa kanya na may mali sa ginagawa niya at hindi na natutuwa ang Diyos. Application: the Lord can use unexpected messenger to communicate His message. God uses unexpected messenger for the purpose of providing protection. Kagaya po na example ko kanina, it can be people na di natin kilala, mas nakakabata sa atin, sa mga perspective na natin nakikita, and it can be unbeliever or sa mga tao hindi natin kasundo, in general. Ayan. For the reflection, who are those unexpected messenger in your life? Am I grateful, thankful for having them? When God moves unexpectedly, He will use unexpected favor. Makita po natin siya sa verses 26 to 30. Sa 31, binuksan ng Diyos ang mga mata ng Balaam at ipinakita sa kanya yung pagkilos ni Lord. Minsan kasi nagpupulagan tayo sa mga bagay-bagay. Alam naman natin, ikakahamak natin yun, ginagawa natin, ang obvious naman na, pero bulag tayo. And one example na nakikita ko dito is si Mr. Baron Geisler. Ito, kilala mo siya kasi bata pa lang siya, sikat na siya. Hindi lang dahil sa kanyang mukha, kundi sa kanyang skills sa pag-arte. And kilala din siya sa iba't ibang bisyo, and taminado naman siya doon. Alak, sigarilyo, droga, at babae. Ayun naman, alam na sa sarili niya na may mali sa ginagawa niya dati, pero hindi niya agad yung makita or matanggap. Sabi niya sa isang interview, noong ito na after niya maging Christian, sabi niya, I thought I was cool. Akala niya lang ang cool niya. Akala ko, nagpapakalalaki lang ako. Akala ko, nagpapakalalaki lang ka. Kapag Malaki ka. maangas ka, sabi niya dyan, akala ko cool ako. Akala ko pag nagpapakalalaki lang ako. And I thought it was normal. Akala niya nakasanayan lang siya or normal na yon na yung mga bisyo ay babae. Nakapaglalaki ka, kailangan matapang ka, maangas ka, kaya mong makipag-away, kaya mong tumagal sa inuman, at kaya mo ipagsabay-sabay yung mga babae. But then, nung nakilala niya ang Diyos, ang sabi niya, English yan eh. Nung nakilala ko ang Diyos at ang mga pamilya ko sa pananampalataya, doon ko na-realize na hindi pala talaga ako buhay. Or hindi pala talaga ako tunay na buhay. Kundi namumuhay ako na makakisang patay. At doon niya nakita ang totoong buhay. Ang totoong buhay ay buhay na kasama ang Diyos. Hindi sa bisyo, babae, sa talento, pera, o kasikatan, kundi sa Diyos lamang. And when God opened the eyes and ears of Balaam, sa verse 34, sabi niya, nagkasala ako, hindi ko alam na nakatayo kayo sa aking daraanan. Babalik na ako kung hindi ayon sa inyo ang kalooban ng lakad kong ito. Nagkasala ako, Lord. Sabi ni Balaam, nagkamali ako, babalik na lang ako kung hindi ito ang plano mo. Pero ang sabi ng anghel ng Diyos, tumuloy ka na, huwag ka nang bumalik, pero gawin mo kung ano yung sasabihin ko sa iyo. Same as Baron Geisler at sa ilan sa atin dito na kinukorek or nakorek na ni Lord. After natin ma-realize ang mga pagkakamali natin noon, mas nakikita natin yung mga mali natin and sa buhay and kung paano yung naging pagkilos ni Lord sa gitna ng pagkakamali niya. Pero hindi ibig sabihin nun na doon naman
ginagawang baguhin ni Balak o ni Balaam ang plano ng Diyos para sa mga Israelita. And I believe, gagawin sa ating mga buhay, gaano man tayo kakulit, katigas ng ulo, at kapasaway, kagaya ni Balaam, ay hindi dito magbabago ang plano na inilaan ng Diyos para sa atin. Dahil ang kanyang grace at mercy ay sapat. Kahit tayo ay hindi deserving. Dahil ang Diyos natin ay tapat sa kanyang mga salita at pangako. Kaya pag sinabi niya, ay sinabi niya at walang sino man o anuman ang mga pagbabago ng kanyang mga plano. Expect the unexpected from God because through Him, all things are possible. For the application, the favor of God is actually far bigger, better, and more gracious than we can ever imagine. For the conclusion, when God moves unexpectedly, He can use unexpected intervention, messenger, and unexpected favor just to convey His message, to guide us according to His divine will